May pros and cons kasi yan mga kalapatids. Kapag ka maaga tayong nagwalay ng ating mga alagang young bird, mabilis nga silang matututo. Subalit, makukompromiso naman yung kanilang kalusugan. Pagka late naman yung ating ginawang pagwawalay sa kanila, maganda nga yung kanilang pangangatawan dahil sagana sila sa subo ng kanilang magulang. Pero hindi nila madedevelop yung Yo, what's up mga kalapatids? Welcome back dito sa ating channel, Chocobolof TV. And for today's video, narito nga yung ating dalawang young bird na isang 22 days yung nasa kanan at itong black check ay 21 days old mga kalapatids. So ang pag-uusapan nga natin sa episode na ito ay kung paano ang ginagawa nating pamamaraan, diskarte at sistema sa pagtuturo sa ating mga alagang young bird na papisa mismo dito sa ating loft. Dalawa kasi yan mga kalapatids at magkaibang approach yung pagtuturo dun sa mga ikaw mismo ang nag-breed at dun mismo sa breeder mo napisa yung itlog kesa doon sa mga young bird o ibon na na-acquire mo lang o maaaring nabili mo o maaaring may nagbigay sa'yo. So yun mga kalapatids, ang pag-uusapan natin sa video ito yung pamamaraan natin ginagawa sa pagtuturo sa ating mga young bird na tayo mismo ang nagpapisa. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, i-subscribe mo na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating kwentuhan. So yun mga kalapatids, huwag na nating patagalin to. Tara! Bago tayo magsimula ay sasamantalahin ko ang pagkakataon na humingi ng tulong at suporta sa inyo. Mga kalapatids, sana ay tulungan ninyo akong maabot natin ang 1,000 mark subscribers sa ating YouTube at Facebook page. Ito ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating YouTube channel at pag-like or follow sa ating Facebook page. Paki-like and share na rin ang ating mga videos para marami pa ang maabot ng ating programa at pakinabangan din nila. At sa panig ko naman, lalo tayong mai-inspire gumawa ng mga ganitong content sa pag-aalaga ng kalapate na kapupulutan ng mga kaalaman. Ilalagay ko sa description ang link ng ating YouTube channel at ng ating Facebook page para sa ating kapakanan. Aasahan ko ang suporta ninyo mga kalapatids. Ang unang palatandaan nga mga kalapatids na pwede na nating simulan turuan yung ating mga alagang young bird ay kapag ka nakita na natin silang nag-attempt na tumuka dun sa patukaan. Bagamat sa mga panahon na yon nagpapasubo pa rin sila sa kanilang mga magulang, pero isang magandang senyalis na yon mga kalapatids na pwede na silang turuan. Yung iba nating mga kasama ay nagtuturo o nagwawalay sa kanilang mga young bird ng mga 17 days, 18 days, 19 days. Yung iba naman inaabot ng 25 days at yung iba pa nga baka meron pa papaabot ng 30 days bago iwalay yung ating mga alagang young bird. May pros and cons kasi yan mga kalapatids. Kapag ka maaga tayong nagwalay ng ating mga alagang young bird, mabilis nga silang matututo sa kanilang sarili. Subalit, makukompromiso naman yung kanilang kalusugan. Alam naman natin na sa ganyang stage nila, dyan nila kailangan yung mga sustansya. Napaka-crucial niyan mga kalapatids. Kaya yung iba nga nating mga kasama nagbibigay ng mga vitamins. Lahat ibinabagsak nila sa ganyang edad ng kanilang mga alaga. Pagka-late naman yung ating ginawang pagwawalay sa kanila, maganda nga yung kanilang pangangatawan dahil sagana sila sa subo ng kanilang magulang. Pero hindi nila madedevelop yung survivability at yung pagtayo nila sa sarili nilang kakayahan. So sa ganong sitwasyon nga, dalawang bagay yung tinitignan kong requirements mga kalapatids. Kailangan nasa 21 days old siya pataas at nakita ko na siyang tumutuka dun sa patukaan or nag-a-attempt tumuka. So yung pagka ganon mga kalapatids, pwede nang ihiwalay yung ating mga alaga. So ayan nga, nakikita nyo, meron siyang patukaan dyan, andyan yung mga pagkain. At itong ibon na to na nasa inyong harapan marunong na itong tumuka. Sa buong panahon nga ng pagsusubo sa kanila ng kanilang mga magulang mula dun sa pagkapisa ng itlog, dito, ito ang ginagamit natin mga kalapatids. Dito tayo nagpapakain sa ating mga breeders. Pero kapag katumungtong na ng 20 days, gumagamit na tayo ng ganito mga kalapatids. Dito na natin pinapakain yung mga breeders natin para nang sa ganun makita nila yung ginagawa ng kanilang mga magulang at ma-encourage din silang tumuka. So yan nga yung ginamit natin sa mga nakaraan at nakita na natin sila na tumutuka sila
sa kanilang sarili. Bagamat napakalamya pa ng tuka nila, pero okay lang yun mga kalapatids. Isang factors pa na aking tinitignan mga ka-newbie ay yung behavior ng kanilang mga magulang. Kapag ka naghihingi sila ng subo at medyo tinatanggihan na sila, bagamat sinusubuan pa rin sila pero hindi na ganun kapuwersa o kalakas yung pagsusubo ng kanilang magulang at kadalasan ay iniiwasan na sila, isang indikasyon na yon mga kalapatids na kailangan na nilang matuto sa sarili nila. So ayun mga kalapatids, yung blue bar tumutuka oh. So ayun, balik tayo mga kalapatids. Pagka nakita natin yung tatlong signs na yon, pwede nang iwalay yung ating mga alaga. Since na-meet nga nila yung mga requirements na hinahanap natin para simulan yung programa sa pagtuturo sa kanila, ay ihiwalay na natin sila ngayong araw na ito. Hindi agad-agad natin sila nilalagay din sa ating flyers log. Ang ginagawa ko mga kalapatids, sa hapon ko sila iwinawalay. Pagka kasi nilagay natin ito mga kalapatids na kanubi dun sa flyers log, magkakaroon ng initiation. Maaari silang mabugbog dun, mabuli dun, o kung ano-ano pa. Sapagkat yung mga flyers dun territorial. So ayaw nilang nagagalaw yung teritoryo nila. Kaya siguradong tatamaan itong dalawang ito mga kalapatids. Iiyak-iyak yan, pero huwag kayong mag-alala. Sa una lang yan mga kalapatids. Pagdadaanan talaga nila yung ganyong kalagayan sa kanilang buhay. Pagdating ng panahon, sila naman yung manggaganon mga kalapatids. Kaya ang ginagawa kong diskarte para kahit papaano ma-minimize yung pambubuli at pambubugbog na maaari nilang matanggap, sa hapon ko sila inilalagay mga kalapatids. Ang ginagawa ko ang diskarte ay dun ko muna sila pinahayaang kumain sa breeder's cage nila kasama yung kanilang mga magulang. Pwede silang subuan dun, pwede rin silang tumuka. Pero pagkatapos dun mga kalapatids, ilalagay na natin sila doon sa flyers log. Kung sakaling saktan man sila o bulihin ng mga flyers doon, hindi na ganun katagal mga kalapatids, dahil alam nyo naman pag hapon nagiging passive na or inactive na yung mga alaga nating ibon. So ganun nga ang ginagawa ko mga kalapatids. Sa ganito ring stage mga kalapatids ay ini-introduce na natin yung paggamit ng stick para i-guide sila o bugawin sila mga kalapatids. Napaka-importante nito mga kalapatids, dahil kapag lumaki na sila at nasanay sila sa paggamit ng stick, hindi na sila agad-agad basta-basta matatakot sa stick, kundi maintindihan nila na iginaguide natin sila kung saan sila dapat pumunta or binubugaw natin sila dun sa area. So ginagamitan na natin sila ng stick. Kapag nakakita sila ng stick, aware na sila na meron tayong iniuutos sa kanila. Sa una, hindi pa nila ganong pansin yan, pero kapag lagi-laging natin ginagamit sa kanila, sa tuwing sinasaway natin sila, magiging parte na yan ng sistema nila hanggang sa kanilang paglaki mga kalapatids. Ayan o. Matapang talaga to. Dahil tanghali pa mga kalapatids, pansamantala, ilalagay na natin sila dun sa viewing area nila para matuto na silang mag-viewing. Pero mamayang hapon, ibabalik natin sila dun sa kanilang mga magulang para sa kanilang last supper. At sa susunod, dun na sila magigising sa flyers log. So lagay na natin sila dun sa viewing area. Andun na yung isa mga kalapatids, nilagay ko na. So susunod na natin to. Ito napakaamo nito. O yan. So andyan na nga sila sa viewing area mga kalapatids, at hahayaan lang natin sila dyan hanggang mamayang hapon. Ang ginawa ko na lang, since walang harang ito, hinarangan ko na lang para hindi naman makapasok yung ating mga flyers, para hindi sila mabuli. So hayaan lang natin sila dyan na magstay para makapag-viewing na sila. At kapag oras na ng pagkain mamaya, ay ibabalik natin sa kanilang mga magulang. Bago ko makalimutan mga kalapatids, isang malaking shout out doon sa ating solid supporters na si Jay Avila. Salamat sa iyong laging panonood dito sa ating channel. At syempre doon sa aming napakasipag at napakamasigasig na club coordinator, Boss John Eric Perin. Boss, yung atraso ko, idadaan ko na lang dyan yung probiotics mo. Alright. So ngayon pa lang, sa ganyang edad, 21, 22 days old, nasisimulan na yung viewing nila mga kalapatids na kanyubi. So yun mga kalapatids na kanyubi, sana ay naaliw kayo sa ating ginawang kwentuhan at may napulot na mga kaalaman. Gagawin nga nating by episode yung paksa ng ating pagtuturo sa ating mga young bird para masundan ninyo yung development ng ating mga sistemang ginagawa dito sa ating kulungan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para
sa susunod na kwentuhan ay updated ka. Paki-like and share na rin ang video at mag-comment kung iyong nagustuhan at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na siya talagang kapupulutan ng mga kaalaman. So paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!